po si Queenie Mazerna, Area Manager ng South Luzon. Ako naman po si Maridel Autris. Faculty po ako ng Cavite State University. And currently ako yung project leader ng Swine Multiplication Project na nagbibigay kami ng dispersal for backyard racers. Yan. Doc, ano po ba yung mga sintomas na nakikita mo sa baboy na may hog cholera? Okay. Sa hog cholera, una-una syempre maglalagnat yan, hindi kakain. Hihiwalay siya sa kanyang mga kasama sa kulungan. And then, slowly, mamumula na yung kanyang underbelly, sa may hita. Tapos, magre-red siya na mangangapal. And then, dudumi na siya ng malabnaw. And then, eventually, magkakaroon ng dugo, in which yun na yung medyo late stage. Then, mamamatay na siya. So, in a span of 2 to 3 days, pwedeng mamatay na siya. And then, ang lakas niya makahawa. So, once tamaan ka niyan, halos uubusin niya yung mga alaga mo sa farm. So, kaya, delikado ang hog cholera actually. Doc, bakit po ba tayo kailangan gumamit ng hog cholera vaccine? Well, para maiwasan nga natin na magkaroon ng hog cholera yung ating animal. So, dito sa farm namin, ang ginagamit lang talaga namin is hog cholera. Kasi sa experience ko sa commercial farms before, siya talaga yung pinakadelikado. Naka-experience ako ng swine flu. Pero in 3 days, bangon lahat sila eh. Pero pag hog cholera, wala na. Ubusin na yung herd mo. So, Dok, ano po yung mga hakbang na ginagawa para maiwasan po yung pagkalat ng hog cholera? First, syempre yung biosecurity, restricted ang visitors. Kung meron man, minimal lang yung dami dapat. And kagaya nito, meron kaming shower room. Kailangan talaga palit lahat, shampoo, sabon. And then, yung mga tauhan namin, hanggat maaari hindi sila pwedeng pumunta sa palengke. Pagka, ang downtime lang naman is 1 to 2 days, pwede na. But, mostly sa kanila talaga, hindi naman napunta sa palengke. Kasi, pwede nilang madala dito kung ano man, kahit anong sakit kasi pwedeng ganun. And then, pagka ganyan, nagpapadisinfect ako. Yung pathway namin, laging may apog yan. Okay, para kung merong may sakit dito, hindi madala dun sa maliliit. So, actually, strict biosecurity talaga. Hindi lahat nakakapasok dito. So, may wheel bath for the delivery ng feeds. Tsaka yung pag may pipick up ng dispersal, yung pang tao may foot bath din doon. May foot bath kami sa building. So, ganun lang naman dapat. Pati yung stray animals, dapat hindi masyadong pasok tapos labas sa, ganun sila. Kasi pwede rin makuha yun from stray animals. Lalo na yung ibang sakit. Mga vector sila kung tawagin. Doc, last question po. Daily routine o pag-aalaga ng baboy and what's the most enjoyable part of it and your job? Okay. Actually, this is a dream project of mine kasi ang grandfather ko dati na rin siyang backyard racer. Actually, negosyo namin mag-asawa. So, gusto ko makatulong sa ibang mga backyard na ang papangit na ng performance. So, at least F1. So, dito naman sa piggery, ang first, nung pagdating ng mga pang-umaga, napakain na yan nung panggabi. Papaligo na lang, tapos kung may mga anak, mag-a-assist. Tapos, depende sa age ng mga piglets, kung kailangan namin mag-ear notch, mag-iron, magbakuna, magwalay. And then, occasionally, siguro mga once every month or once every 2 months, basta makaipon kami ng 20 na pang-dispersal, nagko-call na ako sa provincial vet para i-arrange nila kung sino yung bibigyan. So, pupunta dito yon, sign ng contract, and then dala na nila. Ang most enjoyable part would be yung nakakatulong ako sa farmers. Napapractice ko rin syempre yung aking experience before bago ako nagturo. So, yung maturuan ko sila, I feel confident na kahit hindi ako makabisita, alam kong natakbo siya. I feel fulfilled kasi
ito talaga yung field ko eh. Ito talaga yung hilig ko kahit nung bata pa lang. So, thank you po, Doktora, sa very informative na interview. You're welcome. And sa ating mga viewers, happy farming! Happy farming!